Kung talagang tapos na kayo, bakit may mga kilos siyang parang hindi talaga siya tapos? At bakit kahit anong tindi ng pride niya, hindi niya magawang kalimutan ka? Welcome back sa channel. Kung nandito ka ngayon, malaki ang chance na nagtataka ka. Iniisip pa ba ako ng ex ko? Miss niya pa ba ako? May feelings pa ba kahit konti? At ngayong araw, pag-uusapan natin ang 7 signs na iniisip ka pa rin ng ex mo, pero ayaw niyang aminin. Gagamitin natin ang lens ng Stoicism, para hindi ka mabahala, hindi ka mag-illusion, at hindi ka masyado emotional. Objective: kalma, masculine. So kung ready ka na, simulan natin ang malalim pero brutal na katotohanan ito. Sign 1, bigla siyang nagpaparamdam, pero kunwari may reason. Ito yung classic. Hindi siya magme-message na, I miss you. Hindi rin siya tatawag na, I want you back. Pero bigla na lang, Oy, nakita ko yung shirt mo dito. Alam mo ba yung password ng Netflix? May tanong ako saglit. Brother, hindi niya kailangan sabihin ng obvious. Kung gusto kanyang iwasan, kaya niya. Kung hindi kanya iniisip, tahimik yan. Pero kung bigla siyang sumusulpot na parang may legit reason, isa lang ibig sabihin. Iniisip ka niya, pero ayaw niyang umaming siya ang naunang nalambot. Sign 2, nakabantay siya sa social media mo, pero hindi siya nagla-like. Ito ang modern monitoring system ng mga ex. Hindi siya nagko-comment, hindi siya nagbibigay ng reaction. Pero mysteriously, siya ang unang viewer ng stories mo. Siya ang nanonood ng reels mo hanggang dulo. At minsan, nagiging accidental viewer siya, like. But nasa highlights viewer siya. Hindi naman kami friends. Kapatid, hindi aksidente yun. Ayon sa Stoicism, ang gusto mong iwasan ay patuloy mong hinahabol ang validation niya. Pero ang reality ay simple. Kung hindi kanya iniisip, hindi kanya tinitingnan. Period. Sign 3, nagtatanong siya tungkol sa'yo sa mga mutual friends ninyo. Hindi siya magme-message sa'yo directly, pero may magre-report sa'yo. Oy, tinanong ka niya. Kamusta ka raw? Okay ka na ba? Ito ang tinatawag na silent checking. Ayaw niyang magpakita ng weakness. Ayaw niyang aminin curious siya. Pero the moment na nanghihingi siya ng update tungkol sa'yo. Clear sign. May space ka pa sa isip niya, kahit ayaw niyang ilabas. Sign 4, galit siya, sa mga hindi dapat ikagalit. Bigla siyang magtatampo kapag nag-move on ka. Bigla siyang magiging defensive kapag masaya ka na. Bigla siyang maiirita kapag may ibang babae sa paligid mo. At kahit wala na kayo, ang reactions niya ay emotional. At ang taong emotional, ay taong may natitirang attachment. Ayon sa Stoicism, ang galit ay hindi nanggagaling sa hatred kundi sa fear, fear na napalitan siya, fear na napalampas niya ang chance. Ang galit niya ay hindi galit, hindi acceptance, hindi indifference. It's attachment in disguise. Sign 5, binibigyan ka niya ng mixed signals. Ito ang pinaka-frustrating. One moment, sweet. Next moment, cold. Sometimes, friendly. Sometimes, distant. Bakit? Kasi nalilito rin siya. May feelings pa, pero ayaw niyang sumuko. May ego pa, pero may attachment pa rin. Ayon sa Stoicism, kapag ang isang tao ay inconsistent, ibig sabihin may internal conflict. At ang internal conflict ay palaging rooted sa hindi pa tapos na emosyon. Sign 6, ayaw kanyang makita na masaya ka nang wala siya. Mapapansin mo ito sa subtle actions niya. Nagpaparinig siya. Nagpo-post ng parang mas okay na siya. Nagpapakita ng self-love journey. Nagpapakitang busy. Pero kapag ikaw ang nagpo-post na masaya ka, biglang tahimik siya. Biglang defensive sa online. Biglang nagpapakita ng insecurity. Tandaan mo, kung hindi ka na niya iniisip, hindi niya iisipin kung masaya ka o hindi. Pero the moment na naapektuhan siya, iniisip ka pa niya. Sign 7, hindi niya kayang alisin ang sentimental connection ninyo. Hindi niya dinidelete ang pictures. Hindi niya tinatapon ang mga binigay mo. Hindi niya ina-unfriend ang family mo. Hindi niya tinatanggal ang songs na sa inyo. At hindi niya binabanggit ang salitang closure. Why? Kasi deep inside, hindi pa talaga tapos.
Ayon sa Stoicism, ang isang tao na fully detached ay kalmado, neutral, at hindi reactive. Pero ang taong may natitirang connection, ayaw pakawalan ng mga simbolo, dahil ayaw ay accept ang permanent ending. Kung hindi niya kayang bitawan ang memory, ibig sabihin hindi ka pa niya kayang bitawan emotionally. Kapatid, ang signs na ito ay hindi dahilan para balikan mo siya. Hindi ito invitation para maghabol. At hindi ito validation ng self-worth mo. Ito ay reminder lang na minsan, ang taong umalis, hindi naman talaga naka-move on. At minsan, ang taong nagpaka-strong sa labas, siya pala ang pinakahirap sa loob. Pero bilang isang lalaki na may stoic mindset, hindi mo hinahabol ang feelings ng isang tao, hinahabol mo ang sarili mong growth. Kung bumalik siya, good. Kung hindi, mas good. Dahil ang kapayapaan mo ay nasa control mo, hindi sa kung sino ang iniisip ka.